Hello mga growers! Bisitahin natin ang greenhouse na ito at siguradong matutuwa kayo sa ipapakita ko sa inyo. Excuse me may tumatawag. Oh, hello! Nathan, Hmm, may kumakalat sa social media ngayon. talaga? May bagong advance and technological practice ang Vietnam. Ang sabi, pwede daw wag na mag-sterilize basta't gamitan ng calcium nitrate sa vaporing. Pwede ba talaga? Talaga? Technological advancement? Oo. Baka naman, teka, sa Vietnam nga ba galing ang technology na ito? Yep, Vietnam. Baka naman hindi nagkaintindihan. Sabi daw, calcium nitrate ang gamitin. Oh, interesting. Nakakatanggal daw ng amoy. Okay? Okay, I get it. Thank you for the information. Okay, bye. Thank you. Pwede na rin panlinis pala. Pinuin mo, pang-sterilize ang calcium nitrate. New technology! Kung sana gumamit ng Google Translate, edi sana nagkaintindihan. Linawin natin, ang calcium nitrate ay pang-buffer ng coco-peat at hindi ito ginagamit pang-sterilize. Para yan sa cation exchange. Meaning, inaalis ang excess sodium at potassium para maging stable ang medium. Pero, hindi yan ginagamit pang-sterilize. Ngayon, totoo na ginagamit ang calcium nitrate sa water treatment, specifically sa wastewater. Nagdadagdag ng calcium nitrate para mapigilan ang formation ng hydrogen sulfide sa wastewater treatment. Yun yung amoy na mabaho na amoy bulok na itlog. Nitrate conditioning ang tawag sa proseso na yan. Kaya kung may payo sa inyo na Hindi mo na kailangan mag-sterilize. Basta, gumamit ka ng calcium nitrate. Galing sa Vietnam, yung technology na yan. yan po ay maling-mali. Kung yan ay pagsusulit, ikababagsak niyo yan. Yan ay hindi tama. Hindi bumabaho kasi pinipigilan ng nitrates ang production ng mabahong gas, hydrogen sulfide. Pero hindi ibig sabihing patay na ang pathogens. Buhay pa din ang mga bakterya. Buhay pa din ang mga sari-saring fungal spores. So, uulitin ko, ang calcium nitrate ay ginagamit sa buffering. Ginagamit din ito sa odor control ng wastewater. Pero sa coco peat, hindi po yan pang-sterilize. Excuse po, Hoy! naliligaw kasi ako. Mhm. Naliligaw ako ng landas. Hindi ko na alam kung paano nga ba mag-sterilize ng coco peat. Common po sa ating practice sa community ay ang dalawang paraan para mag-sterilize ng coco peat. One is by heat. Ang coco peat ay pakukuluan sa tubig ng minimum ng 1 oras. Ang bilang ng 1 oras ay kapag kumukulo na ang tubig at hindi sa pagsindi ng kalan. Sa pamamagitan ng heat or init ng tubig, napapatay nito ang mga pathogens dahil sa thermal denaturation. Ibig sabihin, sinisira na matinding init ang structure ng proteins at enzymes na kailangan ng bakterya at fungi para mabuhay. Kapag nasira ang mga cell walls at proteins, hindi na sila makakasurvive. Sa madaling sabi, mamamatay ang pathogens. Ikalawa ay ang paggamit ng hydrogen peroxide. Ibabad ang coco peat sa tubig na may hydrogen peroxide solution, 21 ml to 42 ml per liter of water. Ang prosesong ito ay gumagana sa pamamagitan ng oxidation. Kapag dumikit ang peroxide sa organic material, naglalabas ito na tinatawag na free radicals. Mabilis itong umaatake at sumisira sa mga cell walls, proteins at DNA ng bakterya at fungi. Ito yung nakikita ninyong bumubula. Senyalis na sinisira niya ang pathogens sa chemical level. Matapos ang 1 oras na pagbabad, ang hydrogen peroxide ay nagbe-breakdown at ang kanyang byproducts ay tubig at oxygen na kahit kailanman ay hindi nakasasama sa ating kalusugan.
Check the caption upang makita mo kung saan saang platform mabibili ang NH12% hydrogen peroxide.